Ang mundo ay tahanan ng iba't ibang mga nilalang. Kasama na riyan ang mahihiwagang mga nilikha na maaaring maghatid ng kapahamakan at kakatuwang karanasan sa ating mga tao. Sa ating episode ngayong gabi, pakinggan natin ang dalawang kwento mula sa ating mga letter senders na sina Gigi at Rafi. Tunghayan kung paanong nagpakita o nagparamdam sa kanila ang mga nilalang ng dilim sa isang liblib na isla at habang nasa biyahe. Ito ang Sitio Pangil. Isla. Dear Sir Jupiter, bago pa lang ako sa channel na ito at talagang na-addict na ako agad sa boses nyo. Hook na rin sa mga kwento ng channel na Sitio Pangil at Kwentong Takip Silim. Luma na itong kwentong ibabahagi ko. Nangyari ito noong college pa po ako. Panahon na di pa uso ang mga cellphone. This happened during the 1990s. Itago nyo na lang ako sa pangalang Gigi. Ang kwento ko ay karanasan ng isang ka-dormmate ko sa aming university. Nag-share po kasi siya ng kanyang kwento sa mga dormmates namin regarding sa nangyari sa internship nila. Itago na lang natin siya sa pangalang Zell. 3 silang female graduating nutritionist students na kailangang pag-aralan ang nutrisyon ng isang komunidad. They decided that they will do this in a remote barrio. Malayo at super secluded talaga ng baryo na yon. Kailangan pa nga silang ihatid ng balsang de motor para makarating sa isla kung saan sila dapat manatili. Pagdating naman nila roon ay sinalubong sila ng kanilang host na isang resident nurse ng baryo. Tawagin na lang natin siyang Ate Nurse. Maliit lang ang isla. Napakaganda at tahimik. Yung bang probinsyang-probinsya at parang di talaga abot ng sibilisasyon. Habang naglalakad ay napansin nilang pinagtitinginan sila ng mga tao. Parang natural lang naman kasi mga bagong salta sina Zell. Isa pa sa sobrang layo ng lugar na yon, mauunawaan na rin naman na di madalas makakita ng mga bagong salta ang mga taga-baryo. Pero ang kakaiba lang ay ang ibang mga taong nakakasalubong nila sa daan. Parang di sila minamasdan, kundi inaamoy-amoy talaga yung samyo ng hangin kung saan sila napapadaan. Nakarating sila sa kubo na parang set ng pelikula. Your typical bahay kubo, bagamat medyo mas malaki ito sa karaniwan. Pinapasok naman sila ni Ate Nurse sa katinurong kanilang kwarto. Sabi rin ito, pagpasensyahan na ito pero safe naman kayo rito. Pag naayos niyo na ang mga gamit niyo, sumunod na kayo dun sa kusina nang makapagmerienda. I-orient ko na rin kayo sa mga dapat gawin. Sabi naman ni Zell, "Naku po, okay na kami rito, ate. Malaki nga po ang pasasalamat namin sa inyo at na-accommodate niyo ang request namin to do our study here."
Pagkatapos nilang mag-ayos ay nagtungo na sila sa kusina. Habang kumakain ay nagsimula na rin ang kanilang mini orientation at konting tsikahan. Inisa-isa ni Ate Nurse ang mga task nila habang pinagsasaluhan ang merienda. Ate, matagal ka na ba rito? Bakit mo nasabi na safe naman kami dito? May NPA ba rito? Sunod-sunod na tanong ni Zell sa kanilang host. Sagot naman ito, ay oo, matagal na ako rito. Wala pa naman akong na-encounter na NPA dito. Medyo probinsyano lang talaga ang mga tao rito kaya hindi sila sanay na makihalubilo sa mga dayo. Napakaliblib kasi talaga ng lugar, di ba? Alam ko namang napansin nyo kung gaano kalayo itong isla sa Kabihasnan kaya talagang iba ang mga nakasanayan nila rito. Sumabat naman ang isa sa mga ka-intern ni Zell. Kaya po ba parang inaamoy-amoy nila yung hangin kung saan kami napapadaan? Malakas bang pangamoy nila at ngayon lang po ba sila nakaamoy ng pabango ng mga dayo na kagaya namin? Pansin po kasi talaga naming inaamoy nila kahit sa malayo noong nakasalubong namin sila kanina. Hindi agad sumagot si Ate Nurse. Sa halip, mula sa masayang mukha at magiliw na boses, ay biglang nagbago ang tono nito. Doon na niya sinabing, Maalala ko nga pala, may iilang mga ground rules na dapat ninyong sundin habang nandirito kayo. Makinig kayong mabuti ha. Una sa lahat, bawal magpagabi sa labas. Kahit anong mangyari, dapat nasa bahay na kayo bago pa man pumatak ang 6:00 ng gabi. Hindi rin kayo pwedeng lumabas at bawal ding buksan ang pinto at mga bintana sa mga oras na yon. Nagkatinginan ang lahat. Kita naman sa kanilang mga mata na naiintindihan nila ang sinabi ni Ate Nurse. Nagsalita ulit ang babae. Pangalawa, lahat ng kakainin nyo ay dapat luto ninyo. Bawal kayong kumain ng luto o handa ng mga taga rito sa isla. Di napigil ng isang intern na magtanong kung bakit. Tsaka paano raw kung ipaghanda sila ng pagkain ng mga taga-baryo? Hindi raw ba nila titikman lang? Baka naman daw sabihin ng mga tao na masasama ang ugali ng grupo nila. Subalit, natigilan ang lahat nang muling magsalita si Ate Nurse, madiin sa wikang Ingles. If you did not saw how the food was prepared, don't eat it. Nutritionists kayo, di ba? You should know better. Lastly, subjects nyo sila, so do not get too close. Remember, study ito. Kumbaga, business only. Baka naman pagkalis nyo rito may boyfriend na kayo ha? Biglang nag-shift ang tono ni ate kaya napangiti ang lahat at nagsimula na uli ang biruan. Naging matiwasay naman ang lahat nang magsimula na silang pag-aralan ang mga tao sa baryo. Inaaral lang naman nila yung mga hanap buhay at mga kinakain ng mga taga-roon. Kapansin-pansin nga lang na slightly weird yung ibang mga bagay. May ilang beses nilang napansing kapag may namamatay na hayop sa daan, kabayo, kalabaw at maging aso o kung ano pa, pinagpipiestahan ng mga tao. Para silang mga hayok na hayok sa karne.
May mga dalang bolo at kutsilyo tapos nag-uunahang makahiwa sa karne ng namatay na hayop. Doon na mismo sa daan nila ito kinakatay at pinag-aagawan. Siguro nga raw po kung merong kaldero at kalan sa daan ay baka doon na rin sila nagluluto. Pagkatapos mag-agawan ay kanya-kanya silang dala ng karne papunta sa kanilang mga pamamahay. Bukod doon ay wala namang napansing iba si Zel sa nutrisyon ng mga taga-baryo. Halos pareho lang naman sa mga taga-syudad ang kanilang mga kinakain. Gulay, karne, prutas at kanin. Wala rin silang napansing malnourished doon. Ang kaso, pag bumibisita sila sa ibang mga kabahayan para silang inaamoy-amoy maski ng mga bata. Parehong kilos na sumalubong sa kanila nang dumating sila sa baryo. Iniisip pa rin ni Zel na siguro noon lang talaga nakaamoy ng ganoong bango ang mga taga roon. Hindi nga lang mapigilan ng grupo na magtaka at mawirduhan sa nasabing asal. Tumindi ang pagtataka nila nang minsang may nangharana sa kanila sa gabi. Nagkabungis-ngisan pa nga silang tatlong intern at nagtuturuan kung sino sa kanila ang hinaharana. Noon lang kasi sila nakaranas na haranahin. 1990s na kasi noon. Hindi na ito uso sa syudad. Hanggang sa finally, gusto na nilang pasalamatan yung mga nanghaharana sa kanila. Kaya't bubuksan na dapat nila ang bintana. Nagulat na lang ang tatlo nang mapasigaw si Ate Nurse ng malakas. "Huwag niyong bubuksan yan, ano ba?" Doon din po ay bigla silang nakarinig ng mga baboy na nag-iingay sa silong ng kanilang kubo. Tunog ito ng malalaking mga baboy. Nakakapagtaka dahil wala namang alagang baboy si Ate Nurse. Sumenya si Ate Nurse. Inilagay ang daliri sa bibig at sinabing huwag mag-iingay. Ilang sandali pa pong nagtagal ang mga baboy sa ilalim. Tsaka lang kumalma si Ate Nurse nang wala na silang marinig na tunog ng mga baboy. Aniya, hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag magbubukas ng bintana sa gabi? Pangangatwiran naman ni Zel ay magpapasalamat lang naman daw sila sa nanghaharana kasi noon lang sila nakaranas ng ganoon. Pagkatapos ay humingi na rin sila ng pasensya sa kanilang host. Kumalma naman ang nurse. Sinabi niyang dinig na dinig daw pala niya ang hagikikan ng grupo. Halatang kilig na kilig ang mga ito. Kaya naman nalaman niyang bubuksan na dapat nila ang bintana. Pagkatapos noon ay napag-usapan nilang aalis na pala ang mga intern kinabukasan. Nagpahayag ng panghihinayang ang isa sa mga intern kasi nataong piyesta rin sa baryo sa araw ng kanilang alis. Napatanong pa ito kung hindi raw ba talaga pwedeng tumikim man lang ng mga lutong handa ng mga taga-baryo. Gumuhit ang pagkabahala sa mukha ng nurse at sinabing, "Nako, hindi talaga pwede, iha. Baka kasi maging ano kayo, baka masira ang inyong tiyan. Alam niyo naman, hindi nga kayo sanay sa mga tao rito. Ganito na lang, para naman maramdaman ninyong piyesta,
ay maghahanda ako ng kaunting salo-salo natin dito sa bahay bago kayo umalis. Okay ba yun? Tuwang-tuwa ang mga interns sa narinig. At least naman daw kasi may salo-salo sa tinuluyan nilang bahay bago sila umalis. Kinabukasan ay maagang naggayak ang magkakagrupo. Nag-ikot-ikot pa sila sa mga bahay na hindi nila inabot sa mga araw ng pananatili nila roon. Kailangan kasi nilang kumilos ng maaga kasi 2:00 ng hapon ay darating na ang susundo sa kanilang bangka. Halos lahat ng mga bahay na madaanan nila ay inalok sila ng kung ano-anong pagkain, Sir Jupiter. May menudo, tinuguan, pansit, shanghai, etsado at kung ano-ano pa. Konti na nga lang daw ay halos bibigay na sila. Pero tiniis lang nila ito at binilisan na lang ang kilos upang makabalik na sa kanilang salo-salo. Kaya pagdating nila sa tinutuluyang kubo ay ramdam na talaga nila ang gutom, lalo pat nakahanda na rin ang mga niluto ni Ate Nurse. Agad naman po silang nagsikain. Nagpahinga ng konti tapos ay naghanda na para umalis. Nang lumabas sila ng bahay at naglakad, hindi maiwasang makasalubong nila ang mga taga-baryo. Binati sila ng mga ito. Nagpasalamat din sa kanila para sa maliit na nutrition program. Sabi ng iilan, "Ha? Aalis na kayo? Piyesta! Sana dumito muna kayo kahit isang dagdag na gabi lang. Uy, ingat kayo ha. Sana bumalik kayo." "Naku, hanggang ngayon lang pala kayo. Sayang piyesta pa naman. Main muna kayo rito sa amin Hanggang sa inalok sila na magbaon ng isa sa mga taga roon, Sir Jupiter. Nagkatinginan si Zell at ang mga kasama niya. Pabulong din silang pinagdilatan ni Ate Nurse. Sige. Pwede niyong kunin para matapos na, pero wag na wag niyo yang kakainin." Tinanggap nga po nila ang iilang mga pabaon galing sa mga taga-baryo. Noong makarating sina Zell sa baybayin kung saan naghihintay ang kanilang sundo, napansin nilang nakabuntot pa rin pala sa kanila ang grupo ng mga taga-isla. Nagkabulungan ang 3 intern. Nagtataka sa ikinikilos ng mga taga-baryo. Sabi naman ni Zell, hayaan na lang at baka gusto lang magpaalam ng mga tao sa kanila. Huwag na lang daw masyadong lakasan ang kanilang pag-uusap nang may pagtataka. Baka masamain ng mga tao. Habang sumasakay at nilalagay yung mga gamit sa bangka ay rinig na rinig ni Zell na binulungan ni Ate Nurse yung bangkero. Tinanong ng nurse ang bangkero kung bakit bangkang maliit lang ang dumating. Sagot naman ng bangkero, "Alang gustong pumunta rito, ma'am. Alam niyo naman. Tapos piyesta pa nga, di ba? Kailangan ko lang kasi talaga ng pera kaya naglakas loob na ako. Pagpasensyano lang po ako. Kung po kayo mag-alala, may hahatid ko naman sila ng maayos. Isa pa, mabilis naman tong motor ko kahit maliit lang ang bangka." Sabi naman ni Ate Nurse, "Tandaan mo, kuya, huwag mo silang palilingunin." Tumango-tango lang ang bangkero. Kapansin-pansin ding nagmamadali ito. Tipo ng pagmamadali na gusto nang agad makaalis roon. Subalit nang tanungin ni Zell, sinabi lang nitong ayaw lang niyang maabutan ng high tide.
Pinaandar ng bangkero ang motor ng bangka. Pagkatapos ay muli pang nagsalita si Ate Nurse. "O, bye-bye na ha. Mag-iingat kayo. Sana kahit papaano ay nag-enjoy kayo sa study at bakasyon nyo rito. Ipagdarasal ko ang mga grade nyo para makagraduate kayo. Tsaka, sumunod kayo sa bangkero nyo ha. Meron siyang mga paalalang dapat ninyong sundin habang papalayo sa isla. Dapat sumunod, baka malunod." Nang makasakay na ang lahat, sinabi ng bangkero na humarap ang lahat sa laot. Umusad na nga po ang bangka. Nang makalayo pa ang bangka sa isla, mariin niyang inutos na, "Kahit na anong mangyari, wag na wag kayong lumingon sa likod, sa direksyon ng isla." Nagtatakang nagkatinginan ang magkakaibigan. Pero dahil mahigpit ang bilin ni Ate Nurse, sumunod na lamang sila sa kanilang bangkero. Hanggang sa ilang minuto pa, sinabi ng bangkero na itapon na ni Nazel ang mga pinabaon sa kanilang pagkain. Doon na lang daw sa gilid ng bangka para hindi mahalata ng mga nagmamasid pa ring mga taga-baryo. Sumunod naman si Nazel sa sabi ng bangkero. Subalit laking gulat nila nang biglang kumulo ang mga pagkain nang mapunta ito sa tubig alat. Nagmukha raw po talagang pinapakuluan ang mga plastik na supot na may lamang pagkain sa dagat. Doon na hindi na natiis ng isang intern at napalingon na siya sa direksyon ng isla. Napasigaw siya at sa kanyang pagkabigla ay na out of balance siya kaya bahagyang tumabingi ang sinasakyan nilang bangka. Doon na rin nagsitinginan ang lahat sa isla. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Napakaraming mga tao ang lumulutang sa ere. Halos kalahati sa mga nasa dalampasigan ay lumulutang ng mahigit 1 talampakan sa hangin. Dagdag pa sa kilabot ay tila ba wala ng mukha ang mga ito kung titignan sa malayo, as in blank space lang po talaga. Ang iba ay kumakaway sa lumalayong bangka habang ang iba naman ay isa-isa nang tumatalikod pabalik sa baryo. Wala na si Ate Nurse doon. Kapansin-pansin ding unti-unting napapalibutan ng itim na ulap ang buong isla. Pagalit na sabi ng bangkero, "Sabi ko naman po sa inyo, wag na kayong lilingon eh. Ayan! Muntik na tayong tumaob." Tinanong ni Zel ang bangkero kung bakit nagkakaganoon ang mga tao sa isla. Ano ba talaga yung mga nakita nila? Subalit tugon lang ng bangkero ay huwag na silang magtanong. Hindi nga raw nagsalita ang nurse siya pa kaya. Mas mabuti na lang din daw na hanggang doon lang ang alam nila. Para hanggang doon lang din ang takot nila. Isa pa, hindi rin naman daw sila susundan ng mga iyon pauwi. Sir Jupiter, na puno ang dorm hall ng mga tanong, paghihinala, pagkamangha at takutan habang ikinikwento ito ni Zel. Wala nga lang talaga kaming makuhang sagot kung anong nilalang ba ang mga yun. Basta ang sigurado lang para kay Zel, hindi yun mga tao. Mas maraming tanong at mangha ang iniwan niya sa amin sa kanyang kwento.
Sayang din at di ko masabi kung saan ito. Mabuti na nga rin sigurong maging lihim na lang ang lahat, pati ang pangalan at kung saan ang islang ito, para siguraduhin walang mapahamak sa nasabing lugar. Nakasunod na matanda. Hello, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Rafi. Ang wife ko naman ay si Marie. Nakatira po kami sa Cebu. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang maiksi pero nakakakilabot na karanasan namin noon lang 2011. Nakakatakot isiping may mga ganitong nilalang pa pala kahit sa modernong panahon. Ipinagbubuntis po ni Marie noon ang panganay naming anak. Nasa 4 o 5 buwan na ang kanyang tiyan. Sakto namang namatay ang kanyang lola, kaya kailangan naming bumiyahe papuntang Bohol. Sir Jupiter, pagkababa namin sa pier ay may napansin akong isang matandang babae na titig kay Marie, partikular sa kanyang tiyan. Binaliwala ko lang noong una kasi sumasabay kami sa bugso ng mga taong bumababa ng barko. Pero pagkalabas namin ng pier, ay napansin ko ulit ang matanda. Sa pagkakataong yun, pansin ko ng tila ba sumisinghot-singhot ito sa hangin habang nakaharap sa asawa ko. Ilang sandali pa binulungan na rin ako ni Marie kasi napapansin din pala niya ang kakaibang matanda. Umaakto pa nga pong lumapit ito sa amin. Mabuti na lang at nakasakay na kami ng bus. Kita kong nakatayo lang ito sa gilid ng kalsada habang tinitignan pa rin kami ng umupo. Umandar nga ang bus at bumiyahe na kami papunta sa lugar ng lola ni Marie. Doon pa lang ay nagrereklamo na ang asawa ko kasi hindi raw maganda ang pakiramdam niya. Pinahiga ko na lang siya sa balikat ko para makatulog siya sa biyahe. Mahigit 1 oras pa bumaba na kami ng bus, Sir Jupiter. Laking gulat ko nang makita ko ulit ang parehong matanda na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Nakatitig pa rin ito sa tiyan ni Marie at sumisinghot-singhot sa hangin. Inikilabutan ng lalo ang asawa ko, kaya dali-dali ko na siyang inakay papunta sa sakayan ng jeep, palooban. Kailangan pa kasi naming sumakay ng motorsiklo o jeep para makarating sa mismong bahay ng kanyang lolo't lola. Ang kaso, naroroon ang matanda sa may likod ng jeep, kaya kailangan naming dumaan malapit sa kanya para makasakay. Sinabihan ko na lang si Marie na bumuelo tapos magmadaling pumasok sa jeep. Lumapit kami ng ilang metro sa likod ng jeep tsaka bumuelo. Ilang sandali pa dali-dali kaming patakbong lumapit sa pinto. Subalit hindi pa man kami nakakasampay, biglang hinaplos ng matanda ang tiyan ng asawa ko. Nilapit pa dito ang mukha sa tiyan ni Marie at hayok na umamoy. Kaya naman di ko na napigil ang sarili. Tinulak ko siya ng medyo malakas. Napaupo ito sa lupa tapos tumuloy na kami sa loob ng jeep. Napatingin sa amin ang ibang mga pasahero.
lumapit din ang konduktor at pinapaalis ang matanda. Kita kong ayaw nitong umalis ngunit dumami pa yung nagpapaalis sa kanila. May narinig pa akong sinabihan itong aswang. Napilitan nga pong umalis ang matanda, Sir Jupiter. Kinausap naman kami ng konduktor at tinanong kung ano raw ba ang ginawa sa amin nung matandang yon. Inuwento ko naman ang lahat ng nasaksihan ko. Sabi niya, baka nga raw aswang yun. Tapos sinusundan si Marie dahil buntis. Mas mabuti raw na pumunta kami agad sa albularyo pagkarating namin. Lumarga ang jeep. Hindi sementado ang daan pero patag naman. Pinahiga ko ulit si Marie sa balikat ko para kumalma. Ako naman ang tumitingin sa daan para makita ang bababaan namin. Yun nga lang po ay iba ang nakita ko. Yung matanda, Sir Jupiter. Maya't maya kong nakikita kung saan-saan. Sa ilalim ng puno, sa gilid ng daan, sa tabi ng mga bahay o sa kung saan-saan pa. Nakakasunod siya sa amin kahit wala naman siyang sinasakyan. Ganoon pa rin ang kilos niya, nakatitig sa amin habang sumisinghot sa hangin. Hanggang sa matanaw ko na ang bahay ng lolo't lola ni Marie. Ang problema, kita kong nasa malapit din ang matanda. Kaya naman sinabihan ko ang konduktor na doon nga kami papunta tapos tinuro ko rin ang matanda. Tugon naman ni Manong tutulong na raw siya sa pagdadala ng mga bagahe namin papunta sa bungad ng bakuran. Pagtuunan ko raw ng pansin ang pag-alalay sa asawa ko. Pagkahinto ng jeep ay yun nga ang ginawa namin. Binuhat ko na si Marie papasok ng bakuran habang ang konduktor ang nagbaba ng mga bagahe namin. Sumisigaw na rin ako ng tulong sa mga taong naroroon sa bahay ng lolo't lola ni Marie. Dahil doon ay nakita kong nataranta ang matanda at dali-daling tumakbo palayo. Sinalubong naman kami agad ng mga magulang ni Marie. Nang may umaalalay na sa amin ay bumalik na rin ang konduktor sa naghihintay na jeep. Ako na ang nagkwento sa mga kamag-anak ng asawa ko kung ano ang nangyari. Doon din ay agad pinatawag ng tatay ni Marie ang isang albularyo tapos ay pinahanap ang nasabing matanda. Sir Jupiter, hindi natagpuan ang kakaibang matanda. Mabuti na lang din at binigyan ng albularyo si Marie ng mga pangontra, kaya hindi na nanggulo ulit ang pinaghihinalaang aswang. Naging matiwasay naman po ang ilang linggong pamamalagi namin doon sa Bohol at nakapanganak din ng maayos si Marie nang makabalik na kami sa Cebu. Hanggang dito na lang po ang kwento namin, Sir Jupiter. Ngunit bago ko pa man tuluyang tapusin, gusto ko lang ipaalala sa mga nakikinig na mag-ingat sa mga kakaibang nilalang na nasa paligid. Kahit kasi ngayong makabago na ang panahon, naririyan pa rin ang mga alagad ng dilim. Naghihintay lang ng pagkakataon. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil
ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa buong team ng Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang ako sa pangalang Vin. 23 years old na po ako. Mag-iisang taon na po akong silent listener ng inyong kwento. Libangan ko po ang makinig sa inyo, lalo na sa madaling araw. Ginagawa ko po kasi itong pampatulog. Aaminin ko po na talagang tumitindig ang balahibo ko sa mga kwentong ina-upload ninyo. Para bang ako mismo ang nasa mga kwentong ibinabahagi sa inyong channel. Marami-rami na rin po akong karanasang nakakakilabot. Ngunit gusto ko munang ikwento sa inyo ang tungkol sa mga aswang sa aming bayan. Sir Jupiter, taga-Albay po ako. Bago po ako magkolehiyo, ay nakatira po kami sa mismong sentro ng bayan namin. Ang bahay po namin ay mismong katapat ng isang ospital. Mayroon po kaming ilang puno ng mangga sa harap namin na talaga namang hitik kung mamunga. Naaalala ko pa po noong bumisita ang imahe ng itim na Nazareno sa bayan namin. Umuwi ang mga taga-Quiapo na maraming bitbit na mangga. Pero Kuya Jupiter, kinailangan po naming putulin ang puno ng mangga. Ginagawa po kasi itong landingan ng mga aswang na umaatake sa kaharap naming ospital. Sir Jupiter, halos lahat ng tiyahin kong buntis ay hindi po nakaligtas sa pag-atake ng aswang. Lahat sila ay nakaranas na aswangin sa tuwing magbubuntis sila. Pero ang pag-atake ng aswang sa aking Auntie Chris ang hindi ko makakalimutan. Sa barangay po na tinitirahan namin ngayon kung saan dating nakatira ang mga tiyahin ko, ay mayroong kilalang pamilya ng aswang. Naaalala ko po ang bunso sa pamilya niyon ay biglang nagkasakit dahil pinakulam raw ng babaeng niloko niya sa Maynila. Naging balita sa amin ang pag-uwi niya sa probinsya dahil may taning na daw ang buhay. Kuya Jupiter, mayroon silang lolo na sinasabing hindi mamatay-matay kahit sobrang tanda na kasi walang gustong sumalo ng pagkaaswang nito. Pero noong umuwi ang apo niya na may taning na, bigla na lang namatay ang matanda, habang ang apo naman niya ay unti-unti nang gumaling. Maliban sa kanya, ang kapatid ay kilala rin na aswang sa amin. Itago na lang natin siya sa pangalang Adong, habang ang tatay niya ay itago natin sa pangalang Vic. Ilang buwang buntis pa lang noon, ang tiya Chris ko at ang tiya Juana ko lamang ang kasama niya sa bahay dahil nasa ibang bansa po ang kanyang asawa. Naroon rin po pala ang 4 na anak ng tiya Juana ko, ngunit lahat sila ay bata pa. Sir Jupiter, sa iisang kwarto lang po sila natutulog noon. Hanggang sa isang gabi, na naginip ang tiya Chris. Napanaginipan daw niya si Adong. Parang totoo daw po ang nangyayari dahil sa panaginip niya, nasa bintana si Adong habang inaamoy-amoy ang kanyang tiyan. Sa panaginip ay kinapa niya ang buntot pagi na nasa kanyang tabi at pilit niyang hinahampas ang bintana kung saan naroon si Adong. Habang nananaginip si Tia Chris, nananaginip rin si Tia Juana na katabi lang sa higaan ni Tia Chris. Sa panaginip naman daw ni Tia Juana ay naroon ang tatay ni Adong na si Mang Vic
Dumating daw po sa bayan namin si Mang Vic, sakay ng isang bisikleta na ipinarada sa kawayan na pinaglalagyan namin ng antena. Nasa may bintana po ito nakapwesto. Alalang-alala daw po si Mang Vic nang kausapin ito si Tia Juana para balaan na inaaswang ng kanyang anak na si Adong, si Tia Chris. Agad pong nagising si Tia Juana at nakita niya ang natutulog kong Tia Chris na umuungol at inihahampas ang buntot pagi sa bintana. Agad po niyang ginising si Tia Chris at doon niya nakumpirma ang panaginip niya nang ikwento rin sa kanya ni Tia ang panaginip nito tungkol kay Adong. Agad po nilang nilagyan ng pinaghalong apog at asin ang tiyan ni Tia Chris na pinaniniwalaan sa amin na nakakatulong upang hindi maamoy ng aswang ang sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. Sir Jupiter, kung sa kriminal, matatawag na notorious na aswang si Adong. Marami na po sa aming nabiktima, kabilang na ang asawa ng aking tiyo na pinsan ng aking tatay. Ilang beses po siyang nakunan. Isang beses po umuwi ako sa amin galing sa trabaho. Mga 2 oras ang biyahe kaya hating gabi na ako dumating sa bahay. Hindi ko namalayan na malalim na pala ang gabi. Matapos kong kumain ay tumambay ako sa sala kung nasaan ang aking mga kapatid at pinsan. Maya-maya ay nakarinig ako ng kung anong gumagapang sa bubong namin. Alam ko na hindi yun pusa dahil ang pusa sa amin sa kisame naglalaro at hindi sa bubong. Hindi rin pulingin sa kaalaman ko na noong mga panahong iyon ay nagdadalang tao ang asawa ng aking tiyo na kapitbahay lang po namin. Nagtaka kasi ako. Parang ang aga naman yata umatake ng aswang. Ngunit nang tingnan ko ang orasan na nakasabit sa dingding, ay mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Tinawag ko ang nakababata kong kapatid na lalaki para kumuha ng asin, habang ako ay kumuha naman ng itak. Natakot po ang kapatid ko at noong una ay tumanggi na samahan akong lumabas. Pero dahil alam ko na ilang beses nang nakunan ang asawa ng tiyo ko at naaawa na rin ako sa kanila, nagpasya akong lumabas ng mag-isa para bugawin ang nasa bubong. Sa paglabas ko ay nagbitbit ako ng itak at isang dakot ng asin. Isinaboy ko ang asin sa bubong. Dinamihan ko ang asin sa bubong ng kwarto kung nasaan ang asawa ng tiyo ko. Ang itak naman po, ikiniskis ko sa kalsada para pakislapin at ginawa ko po itong panakot sa mga aswang. Bagamat hindi ko ho nakikita ang aswang, alam ko na naririnig niya ako kaya kinausap ko ito. Sinabi ko na alam ko ang pangalan niya at ang bahay nila. Kapag nakunan ulit ang tiya ko, pupuntahan ko siya sa kanila. Kasunod noon ay pinagmumura ko siya. Maya-maya ay lumabas na rin ang tiyo ko at sinabi na okay na ang pakiramdam ng kanyang asawa. Kani-kanina lang kasi habang nakakarinig kami ng gumagapang sa bubong ay sumasakit ang tiyan ng tiya ko na kapag ganoon ay pinaniniwala ang inaatake na naman ng aswang. Sir Jupiter, noong gabi pong iyon ay hindi na kami natulog hanggang sa mag-umaga para masiguro na hindi na babalik ang aswang. Bitbit ang flashlight, itak at asin, ay tumambay po kami sa labas ng bahay. At sa kabutihang palad, ay naisilang po ng tiya ko ng ligtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan.
Marami pa po kaming karanasan sa aswang, sa pangitain at maging sa multo at doppelganger. Pero sa susunod ko naman po ibabahagi. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento. Magandang hapon po, Sir Jupiter. Ganoon din sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako po si Nick. Ang kwento ko po ay tungkol sa karanasan ng bayaw ko noong taong 2014 sa Balatan, Camarines Sur. Tumira ang ate at bayaw ko sa Bulacan dahil bago pa lang sila. Umupa sila ng maliit na bahay. Kaso di nagtagal ay umalis sila at sumama sa tatay ko sa Camarines Sur. Umuwi sila at doon nanirahan for 2 years. At ako nung panahong yun ay andun sa puder ng mama ko. Broken family po kami kaya andun ako sa nanay ko at ang ate ko lang ang may pamilya na. Pero wala pa silang anak. Kabilin-bilinan ng nanay ko na wag kaming makikipagkita sa tatay ko, lalo na ang iba kong kapatid. Kasi nga hindi pa siguro siya nakaka-move on sa galit niya kay Papa dahil ilang beses nang babae. Kinuha ng Papa ko si Tilo, ang anak at bayaw ko sa Bulacan, dahil hindi na nila kayang mag-upa ng bahay at nagdesisyon na rin ang mag-asawa na doon na nga tumira. Makalipas nang sila ay makalipat sa Balatan, Kamsur. Naging normal naman sa kanila ang mga ilang araw at gabi doon dahil kasama nila ang tatay ko. Nang mga sumunod na gabi ay may naririnig na silang mga kakaibang tunog na kung sa Bicol, ito daw ay ang ibon ng aswang. Nag-iikot ito para tiktikan ang biktima. Pero kasunod nito ang aswang. Pag naririnig nila ito, biglang sisigaw ang tatay ko sa lengguaheng Bicol ng, "Mamay ka pa, umuli ka sa balay mo, nasulo ang balay mo." Na sa Tagalog po ay, "Maaga pa, umuwi ka sa bahay mo, nasunog ang bahay mo." Sabi kasi ng tatay ko, once na sinabi mo ito ng pasigaw sa aswang ay babalik at babalik yun sa bahay nila. Dahil daw may iningatan itong hindi pwedeng masunog sa bahay nila. Dumating na ang araw na patapos na ang pasok ko, kaya ito na din ang oras na kukunin na rin ako ni Papa. Dahil nalaman na rin ng nanay ko na nasa poder ng tatay ko si ate kaya napabuti raw kung sa Bicol na rin ako tumira para may gumabay sa akin. Noong panahon po kasi na iyon ay naghiwalay ang stepfather at nanay ko kaya doon na ako sa tatay ko. Umaga, araw ng pagsundo ng tatay ko sa akin sa Bulacan. Binilinan daw niya ang ate at bayaw ko na mag-iingat. Ilak daw ang pinto, lalo at may kasama silang mga bata. Sa bundok po kami nakatira at gawa sa yero ang bubong ng bahay namin. Napapalibutan ng 4 na malalaking puno ng mangga dahil ang papa ko ang katiwala sa manggahan. Maliwanag pa nang bumaba ng bundok sina tatay para sunduin ako. Kasama niya ang stepmother ko. Sumabay raw sina ate kasama ang asawa niya para makicharge ng cellphone noon. Bandang 4:00 na ng hapon. Naisipan ng umuwi ni na ate kasi ayaw nilang gabihin sa daan. Sumakay sila sa kalabaw para mapabilis ang kanilang pag-uwi. Kasama nila si Zaldi, ang
ng anak ng stepmother ko. Sa kangga sumakay si Saldi. Ito ang lagayan ng mga gamit na kinakabit sa kalabaw. Naging maayos naman ang naging uwi nilang tatlo sa bahay. 6:00 na silang nakauwi. Pagkatapos magluto ay pinakain na ang mga bata na anak ng stepmother ko. Pagkatapos kumain ay pinatulog na nila ang mga ito. Napansin ng ate ko sina Daniel at Swak. Puro sugat sila dahil sa kagat ng nuknok kung tawagin sa Bicol. Ito ay maliliit na insekto na pag nakagat ka ay sobrang makati, kaya nagiging sanhi ng sugat kapag ginamot. Mga bandang 7:00 ng gabi habang nakahiga na sila, panay ingit ng mga bata. Iritable sila dahil sumasayad sa kumot ang mga sugat. Tulog na raw ang lahat at si ate na lang ang gising. May parang kakaiba raw siyang nararamdaman. Napakainit daw. Maya-maya ay may dahan-dahang bumagsak sa bubong ng bahay nila. Parang manok na tandang daw dahil sa huni nito. Para daw itong nadudulas sa yero. Pero mabigat daw na kung iisipin mong normal na manok, ay napakalaki naman. Ginising ng ate ko ang asawa niya at tinanong kung narinig daw ba ang ingay sa bubungan. Pinakinggan daw ng asawa niya ang sinasabi ni ate at nang marinig din ito ay tumango. Maya-maya ay nagising na ang mga bata at nagsimula ng mang-iyakan. Kinuha agad ng ate ko ang mga bata at niyakap. Nagbalot daw sila ng kumot. Maya-maya ay naririnig daw ni na ate na may nag-uusap sa labas ng bahay nila. Ibang lengguwahe raw ang gamit ng mga ito. Naisip daw nila na mga aswang ang nag-uusap sa labas. Malakas daw ang usapan nila dahil magkalayo ang mga ito. Ang isa raw ay nasa likod bahay at ang isa ay nasa harap ng bahay. Maya-maya, ang pag-uusap daw ay sinabayan na ng pagkaladkad ng matalim na bagay. Sa isip daw nila ay mga kuko ito na paikot na pinapasadahan ang buong bahay. Dinig na dinig nila ang pagkaladkad ng mga kuko nito na parang di nila mawari kung lumilipad ba o lumulutang dahil napakatulin na ng pagkuskus. Sobrang tinatakot talaga sila ng mga ito hanggang sa ginising na rin daw nila si Ate Zaldi. Akala nila ay tulog pa ito dahil siya lang ang natitirang nakahiga. Pero nalaman nilang gising na pala siya at nakikiramdam lang sa paligid. Tinanong daw ng bayaw ko si Zaldi kung ano raw ang ingay na yun. Kung inaaswang daw ba sila. Wala namang alam ang bayaw ko sa paglaban sa aswang dahil lagi siyang nasa Maynila. Matapang daw po si Zaldi, kaya siya ang nag-iisip ng gagawin. Sinabi nito na buksan ang flashlight. Agad naman daw silang sumunod. Nagulat na lang sila na parang hinihigop ang charge ng battery ng flashlight at pati ang cellphone ni ate. Bigla na lang daw nalobat ang mga ito kahit na full charge. Kaya nagtaka ang ate ko, kahit anong gawin nilang pagbukas sa mga gamit ay ayaw nitong bumukas. Muli na naman nilang narinig ang mga pag-uusap ng aswang. Kasabay pa nito na parabang may hinahatak silang bagay na basa ng tubig. Nakarinig din sila ng mahinang pagpagpag ng kumot.
Dinig na dinig daw nila ito sa palibot ng bahay. Dahil sa hindi nila mabuksan ang flashlight at cellphone, nagsindi na lang sila ng gasera. Naisip ni Zaldi na magsunog ng tsinelas. Yung Dora light daw ang naisip niyang sunugin dahil nga pangontra daw ito sa mga aswang. Hindi sila tumigil sa pagsusunog hanggang sa nawala na ang mga kakaibang ingay at mga kaluskos sa labas ng bahay. Dahil tumahimik na ang paligid, tumigil na rin sa pag-iyak ang mga bata. Sa tansya raw nila ay inabot sila ng 3:00 ng madaling araw sa pagtataboy sa pilyong aswang. Dahil daw siguro alam ng aswang na wala silang kasama at mga dayuhan lang sila, kaya sumugod doon. Nang mawala na raw ang ingay sa labas ng bahay ay nagulat sila dahil nagbukas na ang cellphone ng ate ko na sobrang ipinagtataka nila. Hindi na raw po sila natulog at binantayan na lang ang mga bata hanggang sa makatulog ang mga ito. Natakot na raw po silang matulog dahil baka bumalik ang mga aswang. Kinaumagahan na ikwento nila sa lolo ko ang nangyari at sinabi ng lolo ko na natuwa lang siguro sa kanila dahil nalaman na wala silang kasama. Dumating na rin kami nila Papa. Pagdating namin, ay agad nila itong ikinuwento sa amin. Hanggang sa ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa isip ng ate ko at bayaw ko ang pangyayaring yun, kahit matagal na silang wala sa Bicol. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Salamat sa pagpili ninyo ng aking kwento.